So alhamdulillah, tayo ay medyo malapit na matapos yung ano natin. So maaaring next week tapos na tayo inshallah sa ating sa ating aklat na ginagamit, at pagkatapos noon ay magkakaroon tayo ng final exam, panghuling pagsusulit inshallah, at doon tayo magpapasya kung magpo-proceed tayo o hindi, at inshallah malalaman ninyo lahat ang detalye patungkol sa susunod nating hakbang. Type. Babasahin ko po kagaya ng ginagawa natin palagi. Pakinggan ninyo ng mabuti kung paano natin basahin kalima by kalima, at lalong-lalo na pansinin ninyo yung mga kalimat na may mad at saka walang mad, at yung mga harakat. Yung mga harakat, yung mga tashkilat niya ay dapat malaman ninyo, o di kaya mapansin ninyo upang sa pagbasa ninyo ay mabigkas ninyo yung mga harakat na nandito sa mga kalimat o di kaya sa mga jumla na ito. May mga kalima dito na wala sing haraka, at babasahin natin na meron siyang haraka, at lagyan ninyo ng haraka yung mga aklat na kung meron lang kayong mga aklat sa inyong mga kamay. Tayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul 20. Layla ya Salma afi fasliki talibatun min as-Sin wal Yaban. Salma na'am. في فصلنا 5 طالبات من الصين و4 طالبات من اليابان و8 طالبات من إندونيسيا. ليلى وفي فصلنا 3 طالبات من الهند و6 طالبات من الفلبين و7 طالبات من تركيا. سلمى كم أختا لك يا ليلى؟ ليلى لي 3 أخوات. سلمى وكم أخا لك؟ ليلى لي 5 إخوة. سلمى لك 3 أخوات و5 إخوة. ليلى نعم. وكم أخا وأختا لك؟ سلمى لي 4 إخوة و4 أخوات. ليلى لي زميلة اسمها خديجة. لي زميلة اسمها خديجة لها 8 إخوة. لها 8 إخوة و8 أخوات. طيب. Pangalawang bisis. الدرس 20. ليلى يا سلمى أفي فصلك طالبات من الصين واليابان؟ سلمى نعم. في فصلنا 5 طالبات من الصين و4 طالبات من اليابان و8 طالبات من إندونيسيا. ليلى وفي فصلنا 3 طالبات من الهند و6 طالبات من الفلبين و7 طالبات من تركيا. سلمى كم أختا لك يا ليلى؟ ليلى لي 3 أخوات. سلمى وكم أخا لك؟ ليلى لي 5 إخوة. سلمى لك 3 أخوات و5 إخوة. ليلى نعم. وكم أخا وأختا لك؟ سلمى لي 4 إخوة و4 أخوات. ليلى لي زميلة اسمها خديجة لها 8 إخوة و8 أخوات. طيب. تفضلوا. Sino ba yung من يقرأ لنا؟ تفضل يا أخ وليد، ومن سيكون معك؟ تفضل يا أخ دلسون.
Ahlan wa sahlan bika ya akhlil sun. Mula ilang araw ay hindi ka namin narinig, hindi ka namin nakausap, hindi ka namin nakita. Nagsisik. Time. Ang importante ay napanood mo yung mga nauna nating mga aralin na kung saan hindi ka nakapasok. Yun ang pinaka-importante. Sa mga may mga valid reason na hindi makapasok sa actual, ay sikapin po ninyo o di kaya wajib, obligado na manood kayo sa mga nauna nating mga nakalipas nating mga aralin na hindi ka nakapasok. Dahil yun lang yung susi upang maintindihan ninyo yung mga susunod na mga aralin natin. Taib. So, tafaddal ya akh Walid, ibda anta, thumma akhdil sun. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul 20. Ya Salma, afi fasliki talibatun min as-Sin wal Yaban. Naam, fi faslina kamsu Naam, fi faslina kamsu talibatin minasini wa arba'u talibatin minal Yaban wa thamani talibatin min Indonesia. Naam. وفي فصلنا 3 طالبات من هند من الهند و6 طالبات من الفلبين و7 طالبات من تركيا. نعم. Kam ukhtan laki ya Laila. Ma mana ukhtan ya Dilson? Sheikh. Ukhtun. Kapatid, Sheikh, kapatid. Kapatid na babae. Naam. Wala nang ibang kalima na kagaya niyan. Ukhtun, ukhtan, kung magiging fatha. Naam, Taib. Li 3 akhawatin. Wakam ukhtan laki. Wala nang ukhtan dyan. Kinuha sa akhun. Akhan. Wakam akhan laki. Li 5 ikhwatin. Laki tulatu akhawat. Laki talatu akhawatin wa kamsatu ikhwatin. Ikhwatin, hindi ikhwatin. Ikhwatin. Naam. Wa kam akhan wa ukhtan laki. Wa kam akhan wa ukhtan. Wa kam akhan wa ukhtan laki. Li arba'atu ikhwatin. Li arba'atu ikhwatin wa arba'u akhawatin. Naam. Li zamilatu ismuha Khadijatun laha 8 ikhwatin wa 8 akhawatin. طيب. شكرا لكما. أحسنتما. تفضلي يا أختي ألونا وتفضلي يا أختي ستي مقدتا. ابدأي أنت يا أختي ألونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الدرس 20. ليلى. يا سلمى أفي فصلك طالبة من الصين؟ فصلك أفي فصلك طالبة من الصين واليابان؟ طالبات
طالبات من الصين واليابان. نعم في فصلنا 5 طالبات من الصين طالبات وأربع. جمع شنو طالبات. نعم في فصلنا 5 طالبات من الصين وأربع. جمع وسمى ماد لها طالبات. نعم في فصلنا 5 طالبات من الصين و4 طالبات من اليابان و8 طالبات من الإندونيسية. وفي فصلنا 3 طالبات من الهند و6 طالبات من الفلبين و7 طالبات من تركيا. walang alif walam min Turkiya. كم أختا لك يا ليلى؟ لي 3 أخوات. 3 أخوات. وكم أخا لك؟ لي 5 إخوات. نعم. لك 3 أخوات و5 إخوات. نعم. وكم أخان وكم أختان وكم أخان وأختان لك؟ لي 4 إخوة و4 أخوات. لي جميلة اسمها خديجة لها 8 إخوة و8 أخوات. أخوات. طيب تفضلي يا أختي Dachusin. Khadija. Sino ba yung ano? Tawag nito. Magiging kasama niya magbasa. Sano ba yung iba? Nur Hanifa, Khadija Lunto, Junaida. عليكم السلام. تفضل يا أختي نور حنيفة. أختي خديجة مصطفى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. السلام ورحمة الله وبركاته. طيب ready na ba kayo? طيب ابدأي أنت أختي خديجة. Ito yung mauna. الدرس العشرين. يا سلمى في فصلك طالبة من الصين واليابان. طالبات من الصين واليابان. May nag-aaway na. Masakit lang sa tenga yung auntie. Saglit lang. Parang may nagbubuhay. Okay, Khadija. Kaya mo bang Kasama ko po, sorry. kaya mo po bang magano? I-on mo lang yung mic pag ikaw. Ay, sorry po. Sige po, sige. تفضل يا أختي نور حنيفة. نعم في فصلنا 5 طالبات من طالبات
Lahat po ng makikita Talibatin dito, minasay. talibatin. Wala pong talibatin. Talibatin. Lahat po ganyan yung pagkabasa ng mga talibat dito. Talibatin Naam. minasayni Minasayni. minasayni Minasi. minasayni Hindi sayni. Si. minashi Si. Sad. sab minasini Naam. wa arba'u talibatin Talibatin. Hindi. Tali. Mayroong mad. talibatin Naam. minal yabani Naam. watamaniyati Wasamani. watamani talibatin Tingnan mo yung unahan ng ta may alif. Ibig sabihin, kailangan mo siyang pataasin kaunti. Talibatin. Naam. Hindi pala yun. Min Indonesia. Indonesia. نعم. طيب يا أختي خديجة. Okay. وفي فصلنا ثلاث طالبات من الهند وست طالبات من الفلبين وسبع طالبات من تركيا. نعم. تركيا. Kam ukhtan laki ya Laila. لثلاث أخوات. ثلاث. لثلاث أخوات. نعم. Wakam akhan laki. نعم. لخمسة أخوات. laki salatu akhawatin أخوات. akhwat wa khamsu وخمسة. وخمسة. khamsatu ikhwatin. نعم. 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 وكم أخا وأختا لك؟ نعم. li arba'u ikhwatin. Arba'atu ikhwatin wa arba'u akhwatin. نعم. نعم. Si Khadijah. Naka-off yata yung mic. Yes. I cannot. Sa last. لي زميلة. نعم. لي زميلة اسمها خديجة لها 2 إخوة. لها 8 إخوة. لها 8 لها 8 إخوات إخوة نعم. واثنتان أخوات. وثماني
وثمان أخوات. أخوات. نعم. طيب شكرا لكما. أحسنتما. طيب. Inshallah, bibigyan natin ng kahulugan yung mga kalimat at mga jumla dito. Ad-darsul ishrun, ito ay ang pang 20 na dars. Taib. Ang nag-uusap dito si Layla at saka si Salma. Lahat po ito ay pangalan ng mga babae. Kaya yung mga damir na makikita nyo dito ay pang babae. Kagaya ng fasliki, laki, mga ganyan. Taib. Sabi ni Layla, ya Salma. Yung ya dito ay yung nagtatawag ko. Parang sinasabi mo na, o Salma. Afi fasliki talibatun. Sa classroom mo ba? Sa classroom mo ba? O di ka sa loob ba ng classroom mo ay may mga talibat, mga estudyanteng babae mula sa China, wal Yaban, at sa Japan. Yung Sin, yung China, yung Al-Yaban, yan yung Japan. Sa classroom mo ba ay may mga estudyante mula sa China at Japan? Sabi ni Salma, naam, oo. Fi faslina 5 talibatin min as-Sin. Oo, sabi niya, sa classroom namin ay may 5 estudyanteng mga babae min as-Sini mula sa China, wa 4 talibatin at 4 na mga estudyanteng babae min al-Yaban mula sa Japan, wa 8 talibatin at 8 estudyanteng babae min Indonesia mula sa Indonesia. Sabi ni Layla, tanong ni Layla, sabi ni Layla, wa fi faslina, sabi ni Layla, wa fi faslina 3 talibatin min al-Hind. Sabi ni Layla, at sa classroom namin, wa fi faslina 3 talibatin min al-Hind. 3 mga estudyanteng babae min al-Hind mula sa India. Wa 6 talibatin at 6 na mga estudyanteng babae min al-Philippines mula sa Pilipinas. Wa 7 talibatin min Turkiya at 7 mga estudyanteng babae mula min Turkiya, mula sa Turkey. Sabi ni Salma, kam ukhtan laki ya Layla? Ilan ang kapatid mong babae o Layla? Sabi ni Layla, li 3 akhawatin. Mayroon akong 3 mga kapatid na babae. Li 3 akhawatin. Mayroon akong 3 kapatid o di ka mayroon akong 3 mga kapatid na babae. Sabi ni Salma, wakam akhan laki? At ilan ang kapatid mong lalaki? Sabi ni Layla, li 5 ikhwatin. Mayroon akong 5 mga kapatid na lalaki. Li 5 ikhwatin. Mayroon akong 5 mga kapatid na lalaki. Sabi ni Salma, laki 3 akhawatin wa 5 ikhwatin. Parang inulit niya lang yung sagot ni Layla. Sabi niya, mayroon kang 3 mga kapatid na babae at 5 mga kapatid na lalaki. Sabi ni Salma, Layla, naam. Oo. Wakam akhan wa ukhtan laki? Ngayon si Layla na naman yung nagtatanong kay Salma. Sabi ni Layla, at ilan ang kapatid mo na lalaki at kapatid na babae? Ilan sabi niya ang kapatid mong lalaki at babae? Sabi ni Salma, li 4 ikhwatin. Mayroon akong 4 na mga kapatid na lalaki. Wa 4 akhawatin at 4 na mga kapatid na babae. Sabi ni Layla, li zamilatun ismuha Khadijatu. Li, mayroon akong zamila, classmate. Li zamilatun, mayroon akong zamila, mayroon akong classmate. Kung lalaki naman, pwede mong sabihin na li zamilun. Meron akong classmate na lalaki.
Taib, li zamilatun, mayroon akong classmate na babae, ismuha, ang pangalan niya, Khadija. Si Khadija. Laha thamaniyatu ikhwatin. Si Khadija, laha thamaniyatu ikhwatin. Mayroon siyang 8 mga kapatid na lalaki, wa thamani akhawatin, at 8 mga kapatid na mga babae. Taib, so yun po yung kahulugan ng mga jumla dito. Taib, may katanungan ba kayo sa mga jumla? Naintindihan nyo ba yung mga jumla dito? O kailangan nating ulitin yung mga kahulugan ng bawat jumla? Kung may mga hindi nakakaintindi, hindi nila na habol yung mga kahulugan na binigay natin sa mga jumla, ay maaari nating ulitin. Taib, inshallah. Naam, taib. Dito ay nag-uusap si Layla at saka si Salma. Sabi ni Layla, ya Salma, o Salma, afi fasliki talibatun, sa classroom mo ba may mga estudyanteng babae, minas Sin, mula sa China, wal Yaban, at Japan? Sabi ni Salma, naam, oo. Fi faslina 5 talibatin. Sa classroom namin, may 5 estudyanteng babae, 5 talibatin, 5 estudyanteng babae, minas Sin, mula sa China, wa 4 talibatin, at 4 na mga estudyanteng babae, minal Yaban, mula sa Japan, wa 8 talibatin, at 8 mga estudyanteng babae, min Indonesia, mula sa Indonesia. Sabi ni Layla, wa fi faslina 3 talibatin minal Hindi. At sa classroom namin, wa fi faslina, at sa classroom namin, 3 talibatin, 3 mga estudyanteng babae, minal Hindi, mula sa India, wa 6 talibatin minal Philippines, at 6 na mga estudyanteng babae mula sa Pilipinas, wa 7 talibatin min Turkiya, at 7 mga babaeng estudyante mula sa Turkey. Sabi ni Salma, kam ukhtan laki ya Layla, ilan ang kapatid mong babae o Layla? Sabi ni Layla, li 3 akhawatin, mayroon akong 3 kapatid na babae. Li, mayroon akong 3 akhawatin, 3 mga kapatid na babae. Sabi ni Salma, wa kam akhan laki, at ilan ang kapatid mong lalaki, at ilan ang kapatid mong babae? Sabi lalaki. Sabi ni Layla, li 5 ikhwatin, mayroon akong 5 ikhwa, mga kapatid na lalaki. Mayroon akong 5 ikhwatin, mga kapatid na lalaki. Sabi ni Salma, laki 3 akhawatin wa 5 ikhwatin, mayroon kang 3 kapatid na babae at 5 kapatid na mga lalaki. Sabi ni Layla, naam, oo. Wa kam akhan wa ukhtan laki, at ilan ang kapatid mong lalaki at kapatid mong babae? Sabi ni Salma, li 4 ikhwatin wa 4 akhawatin, mayroon akong 4 na mga kapatid na lalaki, ikhwa, wa 4 at 4 na akhawat, mga kapatid na babae. Layla, sabi ni Layla, li zamilatun ismuha Khadija, mayroon akong zamila, ibig sabihin yung classmate. Ismuha, ang pangalan niya, Khadija, si Khadija. Laha 8 ikhwatin, mayroon siyang 8 ikhwatin na mga kapatid na lalaki, wa 8 at 8 akhawat, mga kapatid na babae. Type. So, ito po ay sa dars na ito ay mayroon siyang connection doon sa nauna nating dars, o yung napag-aralan natin kahapon sa ad-darsul at-tasi' ashar,
na kung saan ay natalakay natin yung, kung mapapansin natin, yung doon sa pang 19 na dars natin, lesson natin ay nakafocus siya sa mga kalalakihan. Ngayon naman dito sa pang 20 ay nakafocus naman siya sa mga babae. Ibig sabihin, ngayon ay alam na ninyo, may idea kayo, magkakaroon kayo ng idea kung paano kayo makikipag-usap sa mga lalaki or sa mga kababaihan na gamit yung kaalaman na nakuha natin sa mga dars na ito. Kaya lalong-lalo na kung nagtatanong ka patungkol sa bilang. Dahil yung dars na ito, yung dars kahapon at saka yung dars ngayon ay tinuturuan niya tayo kung paano tayo magtatanong at sasagot gamit yung bilang. Gamit yung bilang. Pag nagtatanong ka kung ilan yung mga kapatid mo, ibig sabihin nagtatanong ka kung ilan yung bilang ng mga kapatid mo. So paano ka magtatanong sa panglalaki, paano ka magtatanong sa pangbabae, at paano ka rin sasagot gamit yung mga adad, yung mga bilang. Type. So kailangan mong alalahanin yung mga nakuha natin kahapon upang mas mapatibay mo dito, mas maintindihan mo dito yung tinatawag na patungkol sa mga bilang. Mayroon tayong nabanggit kahapon na yung pinakapunto ng dars na ito ay patungkol sa mga bilang. Yung tinatawag natin na al-adadu wal ma'dudu. Al-adad wal ma'dud. Yung tinatawag na bilang at saka yung ma'dud, siya yung binibilang mo. Yung tinatawag na al-adad wal ma'dud. Sa mga hindi naka-gets kahapon, inshallah ma-review nyo ito. Type. So, al-adad, yung tinatawag na al-adad wal ma'dud. Yung adad, ain po yan. Al-adadu, yung bilang, at yung ma'dud, siya yung binibilang. Kagaya ng nabanggit dito, khamsu talibatin. Khamsu talibatin. Yung khamsu, ito yung adad, ito yung bilang. Yung talibatin, ito yung ma'dud, ito yung binibilang. Wadih? Intindihan nyo ba yung al-adad wal ma'dud? Time. Mashallah. Aksaluddin. Saan na yung kaibigan mong si Akhrayan? Kung parang nakita kong nagmamay din ng laptop, hindi na mula nagka-laptop, hindi na nakakapasok. Kaya nga Kuya Sheikh. Parang Dayag nagka-problema. Time. So, may laptop Kuya Sheikh, walang wifi. nakita ko bumili ng laptop, sabi ko mashallah, siguro maganda na yung nito pagpasok. Problema mula nung nakabili ng laptop hanggang hindi na nakapasok. Sabi inshallah, mo lang siya kung anong problema niya, dapat makapasok siya at balikan niya yung mga dars na nakuha natin. Type. So, yung patungkol sa adad at saka ma'dud ay wadih na sa inyo. Yung adad, ito yung bilang. Yung ma'dud, ito yung binibilang. Type. Nabanggit rin natin na mula sa 3 hanggang sa 10, ay kailangan pong maiiba yung adad sa ma'dud. Ano yung maksud? Ano yung ibig sabihin natin sa maiiba yung adad sa ma'dud? Ang ibig sabihin natin na kung sakali ay kung yung tinatawag na adad o yung ma'dud, yung binibilang mo ay panglalaki, so kinakailangan yung bilang na gagamitin mo ay pangbabae. Kung sakali naman yung binibilang mo, yung ma'dud, ay pangbabae, dapat yung gagamitin mong bilang ay panglalaki. Paano yun? Kagaya ng dito sa
nabanggit natin. Khamsu talibatin. Khamsu talibatin. Pansinin ninyo, yung talibatin ay pangbabae. Talibat, mga kababaihan. Tapos pansinin ninyo yung adad, yung khamsu. Hindi dito binanggit na khamsatu. Ibig sabihin yung khamsu ay panglalaki, mudhakkar, panglalaki. So, ito yung pinupoint dito na pag yung binibilang mo ay pangbabae, dapat yung bilang na ilalagay mo ay panglalaki. Saan yon? Mula sa 3 hanggang sa 10. Example, Thalathu talibatin. Arba'u talibatin. Khamsu talibatin. Lahat walang ta'al marbuta. Taib. Pansinin ninyo lahat nandito. Dito sa arba'u talibatin. Tingnan, talibatin, arba'u yung ginamit. Pang lalaki yung adad. Thamani talibatin. Dito kahapon medyo nagkamali tayo. Yung sa thamani, yung ta'al marbuta lang yung matatanggal pag gagawin mong mudhakkar pang lalaki. Nabanggit natin kahapon nakasali yung ya. Mali ako doon. Yung ya ay hindi kasali sa tatanggalin yung ta'al marbuta lamang. So thamani, ganyan po magiging sukun yung ya. Thamani talibatin. Taib. Kung gagawin mo naman pang babae, thamaniyatu, kagaya ng nabanggit dito sa panghuling jumla dito sa panghuli. Thamaniyatu. Kung gagawin mong pang babae. Kung pang lalaki naman, thamani, tatanggalin mo yung ta'al marbuta. Taib. So ganyan po yung situation niya. Tingnan niyo, thalathu. Yung ginamit ng thalathu, hindi niya sinabi thalathatu. Tapos, wasittu. Pang lalaki pa rin yung sittu. Kasi yung pang babae niya, sittatun. Sittatun. Dito naman, sab'u. Taib. Yung pang babae ng sab'u ay sab'atun. Sab'atun. Taib, wadih. So yan po, mula sa 3. Mula sa 3 hanggang sa 10 ay dapat babalikan mo yung pagiging mudhakkar at saka muannas ng tinatawag na ma'dud. Titingnan mo yung bibilangin mo. Kung pang lalaki ba siya o pang babae. Taib, pang lalaki ba siya o pang babae. Yun ang titingnan mo doon sa kanya. Kung pang babae, ibig sabihin, ang mangyayari sa adad ay pang lalaki. Kung sakali naman ay yung tinatawag na ma'dud, yung binibilang mo ay pang lalaki, dapat ang gagawin mo sa adad mula 3 hanggang 10 ay gagawin mong pang babae. Taib. Babalikan natin saglit yung doon sa tawag na dito sa page 106. Taib. Dito sa part na ito. Dito sa part na ito. Pansinin ninyo, nagsimula sa 3 yung bilang, mula sa 3. Sabi dito, thalathatu tullabin. Yung tullab pang lalaki, ito yung ma'dud, ito yung binibilang mo. Thalathatu tullabin. Tingnan niyo yung thalatha, pang babae. Bakit pang babae? Dahil yung binibilang mo ay pang lalaki. Kailangan yung tinatawag na al-adadu yukhaliful ma'dud. Yung bilang, kailangan niyang salungatin yung tinatawag na kanyang binibilang. Pagdating sa min haythu at-tadhkir wa at-ta'nith, sa tinatawag na pang lalaki at saka pang babae. Kung yung binibilang mo ay lalaki, yung magiging bilang mo, yung number na ilalagay mo ay pang babae. Kung yung binibilang mo ay babae, ang ilalagay mong bilang ay pang lalaki. Sana ay naintindihan ng lahat. Taib. Sana po ay naintindihan ng lahat. Thalathu tullabin. Lahat ito, dahil tullab yung ginamit pang lalaki, lahat itong number na ito, mula 3 hanggang 10, ay pang babae yung number. Tingnan na, thalathatu tullabin, arba'atu tullabin, khamsatu tullabin, sittatu tullabin, sab'atu tullabin, thamaniyatu tullabin, tis'atu tullabin, asharatu tullabin. Ngayon, doon sa pang babae, lipat tayo doon sa page ng doon sa mismong dito sa kabila, next page doon sa dars ng 20, sa 110 na page, dito banda. Tingnan ninyo, ito na yung sa pang babae. Ang nakalagay dito mula din sa 3, nagsimula din sa 3 yung bilang. Thalathu talibatin. Yung kalima na talibatin,
pangbabae. Kaya kung titingnan ninyo yung mga adad, yung mga bilang dito, ay panglalaki, walang ta'al marbuta. Walang ta'al marbuta. 3 talibatin, 4 talibatin, 5 talibatin, 6 talibatin, 7 talibatin, 8 talibatin, 9 talibatin, 10 talibatin. Taib, 10 talibatin. Taib. So yun po yung tinatawag na patungkol sa adad at sa ma'dud mula sa 3 hanggang sa tinatawag na 10. Taib, wadih? At ganyan po yung pattern niyan. Yung binibilang mo mula sa 3 hanggang 10, yung binibilang mo, yung ma'dud, ay magiging mudafun ilayhi siya. Magiging mudafun ilayhi siya. Taib? Magiging mudafun ilayhi siya, magiging kasra yung haraka niya. Magiging kasra yung haraka niya. At kailangan jam'un yung bibilangin mo. Kasi syempre, mula 3, marami na siya. So dapat jama, yung hindi mo pwedeng sabihin na 3 talibin. O di kaya 3 talibatin, hindi pwede. Kasi 3, marami na siya. Dapat yung babanggitin mong bilang marami din. Hindi mo pwedeng sabihin dito na 3 talibatin, 4 talibatin, na hindi pwedeng maging mufrad. Kailangan jama. Kagaya din doon sa panglalaki. Hindi mo pwedeng sabihin na 3 talibin. Kung hindi, yung tama ay 3 tullabin, 4 tullabin. Lahat jama. Taib? Lahat po jam'un. Lahat po jam'un. Ngunit, nabanggit rin natin kahapon, saan ka magbabase sa pag-sample? Kailan mo gagamitin yung pangbabae na number at saka panglalaki? O kailan mo gagamitin, saan ka magbabase sa gagamitin mong number na panglalaki at sa pangbabae? Gagamitin mo siya nakabase sa adad, ma'dud, yun yung una, nakabase ka doon sa yung iyong binibilang. Ngunit, huwag kang tumingin sa pagiging jama' niya. Yung kanyang, yung kalima niya sa jam'un, huwag kang titingin doon. Ang titingnan mo ay yung mufrad niya. Yung titingnan mo yung mufrad niya. Taib, dahil kung yung mufrad niya ay pang babae, ay gagawin mong pang lalaki yung adad. Kung sakali naman yung kanyang mufrad, yung pang singular niya, pang isa niya, ay pang lalaki, tapos yung jama niya ay pang babae, na yung titingnan mo doon ay yung mufrad niya. Inshallah, sa susunod na tamrin ay mas makiklear natin yung usapin na yun. Ay importante, alam nyo na kung pang babae yung binibilang, yung gagawin mong bilang ay pang lalaki. Kung pang lalaki yung binibilang mo, ang bilang mo dapat ay pang babae. Mula sa 3 hanggang sa 10. Dahil yung 1 at saka 2 ay magiging parehas sila. Example, talibun, wahidun. Talib, pang lalaki. Wahidun, pang lalaki. Lahat pang lalaki. Talibatun, wahidatun. Pang babae, pang babae yung adad. Doon naman sa pangalawa, example, talibani, ithnani. Talibatani, ithnatani. Lahat sila, kung babanggit ka ng isang lalaki, dapat yung adad mo ay pang isa din na lalaki. Kung babanggit ka ng isang babae, kailangan yung adad mo ay para din sa isang babae. Pang babae din. Doon din sa pangalawa, ganun din. Saan lang nagkakaroon ng conflict? Dito sa tinatawag na pangatlo hanggang pang-10. Mula sa 3 hanggang pang-10 at saka sa mga susunod na mga adad doon sa kadugtong na mga bilang. Inshallah, may mga pagbabago din doon. Ngunit dito lang tayo nakafocus muna. Inshallah, makukuha natin yun sa pangalawang aklat, yung karugtong ng mga adad na ito, mga bilang na ito. Taib, inshallah subhanahu wa ta'ala. Taib, dito sa tamrin na pangalawa, sabi dito, ikra waktub. Basahin mo at isulat mo. Ngayon, meron tayo dito sa number 1, sabi dito, fi baytina 3 ghurafin. 3 ghurafin.
Ito yung sinasabi ko kanina na kailangan mo balikan yung tinatawag na mufrad niya. Yung kalima na ghuraf. Yung kalima na ghuraf, yung jama' niya ay ghurfa. Ghurfatun. Yung ghurfatun, yung kwarto. Yung jama' niya ay ghuraf. Yung jam'un niya ay ghuraf. Yung singular niya, ghurfatun. Yung plural niya, ghurafun. Pero dito, ghurafin dahil mudafun ilayhi siya. Nagiging kasra. Taib. Tingnan ninyo. Kung dito ka lang nakafocus sa kanyang jama', ghuraf. Kung titingnan mo lang tal marbuta, pang lalaki. Di ba? Pang lalaki, yung kanyang, yung kalima na yan, ghuraf. Walang alamatut ta'nith. Wala siyang sign para maging pang babae yung kalima na ghuraf. Ngunit, tingnan ninyo dito sa adad niya. Thalathu. Ginamit, pang lalaki. Tapos yung ghuraf, pang lalaki. Tapos yung kaida natin, sinabi natin kanina, kung pang babae, kung pang lalaki, yung binibilang mo, dapat pang babae yung bilang. Ngayon, yung binibilang ko ghuraf, pang lalaki. Bakit yung adad ko pang lalaki pa rin? Dahil po, hindi tayo nagbabase sa kanyang jam'un. Doon tayo nagbabase sa kanyang mufrad. Doon tayo nagbabase sa kanyang tinatawag na singular. Kaya kung titingnan niyo, bakit ito thalathu? Dahil yung binibilang niya ay pang babae. Pang babae, yung ghurfa. Taib, huwag kang titingin dito sa basihan ng ghuraf. Ngunit yung gagamitin mo ghuraf dahil jama' siya. Pero hindi ka magbabase diyan kung kailan mo gagamitin yung bilang na pang lalaki o pang babae. Kailan mo gagamitin siya? Doon ka tumingin sa mufrad ng iyong binibilang. Wadih? Nagets nyo ba? Tayo, inshallah sana ay naintindihan ng iba. Kung meron man kayong hindi maintindihan, huwag kayong mahihiyang magtanong. Inshallah ngayon or mamaya pwede kayong magtanong upang linawin natin, mas linawin pa natin kung meron kayong hindi naintindihan. Huwag niyong hayaan na wala kayong naintindihan dito. Kailangan kung hindi kayo nakaintindihan, magtanong kayo. Dahil inshallah, nakaready tayo sa mga kasagutan upang ibahagi natin yung gusto ninyong malaman. Dito naman sa pangalawa, fil jami'ati ashru hafilatin. Ashru hafilatin. Sa jami'a sabi niya, sa university, pwede sa loob ng university, ashru hafilatin. Ay may 10 hafilat. Yung hafilat, jam'un siya ng hafilatun, yung bus. Hafilatun, mufrad. Hafilatun, ito yung jam'un. Ibig sabihin yung bus. Sa loob ng university, may 10 bus. Pangatlo, fi hadhihi al-madrasati 8 mudarrisatin. Doon sa number 2 kanina, tingnan ninyo yung ashru. Hindi sinabi na asharatu. Yung ashru pang lalaki. Bakit pang lalaki yung ginamit? Dahil sa hafilat